Bago ang lahat, official lang nakapili ng team si Lebron. Ito yung Philadelphia na biglang tumaas agad yung SOCMED account followers. Naglipat bahay pati yung mga fans eh. Yun nga lang, ang baba ng tinamaan, may tax pa. Kasama kasi sa frontrunner yung Philadelphia na possible mapuntahan talaga ni Lebron. Pero grabe din ang ibinaba ng kontrata ni Lebron na mahigit 50 million. Naging nasa 8 million na lang sa loob ng 2 taon ang kontrata niya, may player option pa. Nasa 3.8 hanggang 4 billion ang kontrata ngayon ni Lebron sa loob ng 2 taon. Kaya kahit saang team, pwede siyang isaksak sa ganong kababang kontrata. Mukhang 2 taon pa maglalaro si Lebron until 25 season niya. At kung sakali pa, 2 taon na lang din ang iintay ni Lebron bago siya makakuha ng pensyon sa NBA. 41 years old yata si Lebron ngayon, going 42, tapos next season pa or next year 43. Kaya pwede na siya makakuha ng pensyon sa edad na 45 years old. Sa baba ng kontrata ni Lebron na kinuha, kahit saan contender na team talaga pwede siyang sumiksik dun. Sa West, ando na Minnesota na merong mga fans at mga player din ang na-disappoint na hindi niya pinili. Pero kung pagbabasihan kasi yung statement ni Lebron, hindi talaga dapat siya pumunta sa Minnesota dahil kasama niya si Edwards at si LaMelo. Ang San Antonio naman, based sa mga write-ups, hindi talaga sila nag-pitch kay Lebron dahil ayaw nila ng off-season drama or gusto lang talaga nila yung off-season nila tahimik at pagpasok ng regular season hindi masyadong mapapansin ng media. Iwas distraction di umano ang San Antonio dahil didevelop pa nila yung iba nila mga batang player dahil kung pumunta si Lebron sa San Antonio, malamang susunod din yung ibang media. Dahil base pa kay Lebron, munti ka na di umano siyang mag-retire pero hindi pa siya ready i-announce. Base pa sa kanya, personal decision talaga yung ginawa niya kahit kinonsulta pa niya yung pamilya niya. At ito rin ang kanyang magiging huling decision ang maglaro sa Sixers. Hindi ko lang din napansin to eh. Dapat pala tinood ako sa Philadelphia dahil binanggit na rin naman ni Lebron yung the process ng Sixers. Pero last year, kung maalala nyo yung laro ni Lebron sa home court ng Sixers, sinuportahan siya ng mga fans doon. Inacknowledge din ni Lebron na ang mga fans ng Sixers ang mostly nakaka-appreciate sa kanya. Saka yung pelikula na Hustle, pinroduce yun ni Lebron. Sixers din ang team. Wala lang, napansin ko lang. Saka matagal na rin naman kasing hinahabol talaga ng Philadelphia itong si Lebron. Ngayon lang napunta. Base kay Rich Paul, ayaw ni Lebron ng emotional attachment kaya hindi niya pinili ang Cavaliers at Miami Heat. Mas pinag-isipan pa ni Lebron ang Golden State para makasama si Steph at si Draymond. Kaso nga lang, sa mga teams na naghahabol kay Lebron, ang Warriors ang hindi pa ready dahil nakatenga yung lineup nila. Dahil kung ayaw talagang bumalik ni Lebron sa dati niya mga team dahil sa emotional attachment, lamang talaga doon ng Sixers. Sila din kasi yung merong strong lineup in papers. Hindi pa nagpe-press con si Lebron sa Sixers, sinisimula na agad siya. Dahil ibinalik ulit yung naging issue kay Jaylen Brown at dito kay Lebron. Si Brown din yung isa sa nag-pitch dito kay Lebron papuntang Sixers. Ngayon, ibinabalik ng mga fans at mga write-ups yung naging komento dati ni Brown na si Bronny habang nasa Summer League, hindi pa siya NBA ready. Sinagot na rin naman to dati ni Lebron na okay lang silang dalawa ni Brown bilang mutual respect. Bukod lang doon sa sinabi ni Brown tungkol kay Bronny. Ngayon, teammates na rin naman sila at mukhang masaya rin naman si Brown na nakuha nila si Lebron. Si BJ Edgecombe naman, hindi makapaniwala, nakakampi niya si Lebron sa Philadelphia na isa sa mga idol niya. Kaya nag-post din siya ng This Is My Life memes. Isa din si Edgecombe na kasama sa nagre-recruit kay Lebron kahit mukhang magiging apektado yung laro niya sa Philadelphia. Pero bata pa naman siya eh. Ganun din si Tyrese Maxey na excited na makakasama si Lebron sa Philadelphia. At kung sa pagitan lang din ng podcast ni Lebron at ni Paul George, mas gugustuhin ng mga player yung podcast ni Lebron dahil merong class. Ito di umano ang nagpakilig kay Lebron kaya pinili ang Sixers. Binalikan niya yung recruitment pitch ni Embiid 12 years ago, mga 2014, bago bumalik ng Cleveland. Yung pitch kasi ni Embiid, kapag pumunta ng Sixers si Lebron, manginginig ang buong East. Sa nakaraan 12 years, tingnan muna natin kung yung East ay manginginig since bumalik na si Lebron. Ang mahirap lang dito kapag nagsimula yung regular season, mahirap gumawa ng content. Sobrang aga ng laro sa East eh. Balik primetime si Lebron sa mga games sa East. Yun naman kasi talaga yung nagpalakas sa East dati, yung primetime games ni Lebron. Gatas na gatas kaming dalawa ni Kumi dito. Aminado naman ako. Pero base lang to in papers or stats,
kung kakabahan nga ba ang East dahil sumali na si LeBron sa Sixers. Ang may pinakamalaking move dito sa East ay Sixers at Miami dahil nakuha nila yung mga big time star player at kasama sa mga top player noong nakaraang season, si Jaylen Brown at itong si Giannis. Ang dark horse team, Hornets at Atlanta Hawks na nagpalakas ng lineup, kahit pa yung Hornets binitawan sila Melo. Pero mostly yung Atlanta Hawks dahil sa success nila last season na nag-add pa sila ng isang former champion at defensive player na si Lu Dort. Ang Bucks naman nag-add din ng player galing Miami pero hindi alam kung makikipag-compete. Ang Wizards andun din dahil combination sila ng batang team or batang player kasama pa yung mga veteran. Hindi pa kasama ang Raptors dahil nga naka-hold yung trade kay Kawhi pero ibang episode na yan. Ang Pistons wala pang galaw. Ang Celtics palaisipan kung kaya ni Tatum na buhatin ng Boston. Ang Cavaliers alam na natin makakapag-playoffs. Tapos sa dulo, kakapusin din. Ang Magic, pwede maging playoff contender. Ang Knicks, steady pa rin. Na-retain nila yung kanilang mga players. At meron naman nawala na core player katulad ni Robinson pero may mga pumalit naman. Ang Knicks din ang lumason sa Sixers last playoffs na hindi man lang pinaisa. Ang Indiana Pacers babalik na si Haliburton pero hindi alam kung magiging contender sila. Alam nyo na yung cycle ng Pacers, kapag yung star player nila na injured tapos bumalik, ang kasunod nun matitrade. Ang Sixers last season number 7 dito sa East, 45 and 37 win-loss record. Sa bagong lineup ng Sixers ngayon, si Maxey, Edgecombe, Brown, LeBron at Embiid. Dalawang post-prime player, dalawang prime player at isang pre-prime. Mostly yung magiging success ng Philadelphia na kay Embiid pa rin. Last season nakalaro lang siya ng 38 games. Meron siyang 63% winning rate kapag naglalaro. Nawala pa siya kung kailan dikdikan ng laban papasok ng playoffs mula February until April. Sa time span na yan, 9 games lang ang nalaro ni Embiid pero merong 6 entry record. Big deal si Embiid sa Philadelphia pa rin hanggang ngayon. Si Jaylen Brown naman subok na hindi expected na papasok sa top team ang Boston kasi walang Tatum pero si Brown ang bumuhat. Kahit first round exit si Brown, isa pa rin sa top player ng 2026 at isa din sa best two-way player noong nakaraang taon. Si Maxey, leading scorer ng Philadelphia at leader sa minutes noong nakaraang season at siya rin ang may pinakamaraming attempts. Si Edgecombe ang fourth leading scorer behind Embiid, PG at Maxey pero mostly siya ang second leading scorer kalimitan dito kay Maxey dahil wala kalimitan din si Paul George at Embiid. Dito masusubukan si Nick Nurse na isa sa mga rason kung bakit pinili ni LeBron ang Philadelphia bukod pa sa merong mga executive na nagpupulis sa team kapag alam nilang nagkakagulo na. Parang patama yon sa isang team nitong si LeBron. Bukod pa, andun si Bob Myers na ngayon executive na ng Philadelphia at nag-recruit talaga sa kanya na kayang bumuo din ng isang championship team. Si LeBron last season meron 22 points per game at nasa 15 attempts. Hindi na siya ang first option noong nakaraang taon pero no choice siya nung playoffs. Si Jaylen Brown 28 points na meron 22 attempts, siya ang first option sa Boston. Si Maxey meron 28 points at 21 attempts. Si Edgecombe nasa 16 points at 13 attempts, si Embiid 27 points at nasa 18 attempts. Mostly si Maxey at si Brown yung kailangang mag-iba yung setup ng laro dahil pareha silang first option noong nakaraang season. Si LeBron nag-take over lang bilang first option. Dahil ang question lang doon, gaano ka-healthy si Embiid? 3 season na siyang hindi nakakalaro ng at least 40 games. Makalaro man siya ng 60 games sa 2027 at walang injury hanggang playoffs, may chance yung Philadelphia. In papers. Bukod pa doon, kailangan ding ayusin ng Philadelphia yung kanilang second unit at maglagay ng mga notable player para magkaroon ng chance dito sa East. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.